Malapit na sana ang kasal ni na Arthur at Senna. Lahat ay nakahanda. Ang bulaklak, ang simbahan, ang damit na susuotin ni Senna na siya mismo ang tumahi. Mahal na mahal nila ang isa't isa. At iyon na sana ang simula ng bagong buhay nilang dalawa. Pero isang gabi, hindi nakauwi si Senna mula sa trabaho. Nagbago ang lahat. Habang hinahanap siya ni Arthur sa gubat na malapit sa kanilang baryo, naamoy niya ang kakaibang hangin. Mabigat, parang may dugo at apoy. Doon niya nakita ang isang nilalang na nakadapa sa ibabaw ng isang babae. At nang lumapit siya, nanlamig si Arthur. Si Senna iyon. At ang nasa ibabaw niya ay ang pinakamalakas na aswang. Ang nilalang na pumatay sa mga magulang ni Arthur noong bata pa siya. Ito ang aswang na pinaglakihan niyang misyon na sugpuin bilang isang manunugis ng aswang. Nahuli ka sa oras, Arthur, sabi ng nilalang, nakangising puno ng dugo. Gusto mo ng asawa, bibigyan kita, pero hindi na tao. At bago pa makalapit si Arthur, ibinao ng aswang ang mahaba at itim na dila nito sa dibdib ni Senna, isang ritual ng panggagawa at nagpapalakas sa ginagawang aswang. Sumigaw si Arthur, halos mabaliw siya, pero nang umatake siya, mabilis na naglaho ang halimaw sa dilim. May kasamang halakhak na tumatagos sa buto. Naiwan si Senna, nanginginig at unti-unting nababago ang anyo. Senna, hawakan mo ang kamay ko. Tahanan mo ako, sabi ni Arthur habang umiiyak. Pero ang mga mata ni Senna ay naging itim. Ang balat niya nagdilim. Ang mga kuko humaba na parang pangil. At sa isang iglap, tumingin siya kay Arthur na parang estranghero. Arthur, umalis ka, bulong niya. Tinatakpan ang bibig para pigilin ang paglabas ng mahabang pangil. Huwag mo akong pilitin. Hindi ko na kayang pigilan ito. Pero bago siya makatakbo palayo, humampas ang hangin at nawala si Senna sa dilim. Isang bagong nilalang, isang malakas na aswang, kagagawa ng halimaw na kaaway ni Arthur. Kinabukasan hindi natuloy ang kasal. Ang mga bulaklak ay nalanta at ang simbahan ay nanahimik. At si Arthur, nakaluhod, hawak pa rin ang singsing na sana ibibigay niya sa babaeng minamahal niya. Ngunit sa puso niya, isang apoy ang nabuhay. Hindi lang ito paghahanap kay Senna. Ito na ang magiging digmaan niya para sa kaluluwa ng babaeng mahal niya at para sa paghiganti sa nilalang na sumira sa buhay nila. Hindi kita iiwan, Senna. Bulong niya habang tumayo, puno ng determinasyon. Kung naging aswang ka man, hahanapin kita, ililigtas kita, o sasamahan kita hanggang dulo. At sa gabing iyon, nagsimula ang paglalakbay ng isang manunugis ng pinakamamahal